maraming gwapo ngayon na walang bitaw. Hindi nakakalalaki tignan na puro babae lagi gumagastos. Kumbaga sa isang araw, gusto ko may ginagawa na pasok lagi pera. Gusto mo pera na yung pumapasok, hindi yung kung ano-anong pumapasok. Oo, ganon. Pera lang. Pag meron ako, mapagbigay ako eh. Gusto mo na lang yung bibigyan ka. Hindi, naman. Bigyan kita mamaya. Anong bibigay mo? Hanap ko na lalaki yung mas ahead, mas mature, mas provider. Kumbaga, parang iniisip mo mga parang mga yung talagang man, doon talaga ako na-attract. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Season 3 ng Tio Bray Podcast. At syempre nandito tayo ngayon sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. At syempre Pikutin Perfume ni Tio Bray available na sa Facebook, TikTok, Shopee. Mabibili nyo na yan. At kung gusto nyo naman ng ganitong content, tulungan nyo yung channel. Mag-subscribe kayo dito para mag 1 million subscribers na tayo. At napaka-importante po ng comments and likes para makatulong sa video. Pwede rin pakinggan sa sasakyan para maano nyo naman sa Spotify. So magiging masaya tong episode natin ngayon dahil may nagbabalik na guest natin ngayon. Diba? Malamang kilalang kilala nyo siya. Nakikita nyo yung pagbabago ng ngayong last year tsaka ngayong taon na to. Makikita natin ngayon. Cinepop artist siya. Siyempre magaling na actress din. Diba? Hindi lang sa bembangan pero sa talagang acting. Diba? Walang iba kundi si Mika Mendez. Yan. Hi, it's Mika Mendez. I'm an artist, model, influencer from Cinepop. Yan. Hi guys, welcome back here. Diba? Welcome back. So ikaw ngayon, ano yung mga ginagawa mo ngayon, Mika? Para lang sa mga nanonood currently. Nag-shoot pa rin naman. Pero may side hustle ako ngayon. Nag-work ako as promoter ng club. Okay. Kasi parang lately, gusto ko kasi lagi kumbaga sa isang araw, gusto ko may ginagawa na pasok lagi pera. Kumbaga being productive ngayon. Kasi parang dati yung pagka-club ko noon, medyo nagiging liability siya eh. Ayoko naman nung ganun na puro gastos ako. Gusto mo pera na yung pumapasok, hindi yung kung ano-anong pumapasok. Ganon. Pera lang. Parang iba yung yung meaning kanina eh, no? Pera lang. So ngayon, single pa din? Oo naman. Nako, parang hindi. Hindi, promise. I-story nyo pa ako. Walang magtatanong sa inyo kung kumbaga, in-entertain mo ba yan? Wala. When you say promoter, eto, para lang sa mga nanonood, malinaw. Ano yung trabaho ng promoter sa club? Mag-i-invite ka ng mga guest. Hindi yan CCA? Hindi naman, hindi. Magkaibang CCA sa promoter. Okay, anong pinagkaiba? Sige. Ang CCA, di ba, is parang ipipr ka para uminom. Ganun. Okay. Hindi siya ganun sa promoter. Ang promoter is mag-i-invite ka eh. It depends na lang sa'yo na kung paano mo sila i-entertain. Pero yung pag-entertain naman ng promoter, hindi. Parang sasamahan mo lang sila para mag-vibe, ganun. Asikasuin mo kung ano yung mga orders nila, ganun. Ganun ang difference silang dalawa. Okay. So, paano kumikita ang promoter? Per person. Okay. Per person, may chip in yan. For example, sa isang person, parang 300 pesos isa. Minsan 500. So, kailangan marami ka talang i-invite. Like for example, nakapag-invite ka ng 5 to 10 persons, malaki rin ang commission mo sa ganun. Sa pagpo-promoter. Kaya okay din. Kaya medyo rin, parang maganda rin yung pasok and at the same time makakapag-ipon ka rin. If magaling ka talaga mag-invite, ganun. Okay. So bilang promoter, paano ang style mo sa mga guest para maka-invite ka? Mostly kasi mga tropa ko, talagang gumigimik eh. Yung ibang circle, ganun. So pag Friday, Saturday, or Sunday, ganun, chinachat ko sila. Minsan naman hinahanap nila ako na gusto nila mag-reserve ng table, ganyan. So ako, rin. So ang ginagawa ko is, after ko sila invite, syempre may form yung club na pinag-aanuhan ko. Doon
dun mo parang i-register yung name nila para mabasa sa sales if ilang guests yung na-invite mo, ganun. Okay. Wala namang nagtatangka. Wala naman. Tsaka, Hindi ako naniniwala. pero, meron kasing mga ibang guests doon na babastos. Okay. Paano mambastos sa mga guests sa... ganyan? Minsan yung aakbayan ka kagad. Ganun. So, ang Okay. ginagawa, pag ganun ginagawa ng mga guests ko, inaalisan ko. Bahala kayo dyan. Di na ako lumalapit. Ganun. Kasi ako sa lahat ganun eh. Yung parang, in-invite lang kita, pero wala kang karapatang hawak-hawakan ako. Ganun. Laks. Diba? Oo. Kaya, syempre, boundaries. Paano kung si Tio Bray yumakap sa'yo? Okay lang. Okay lang. Tuwan-tuwa na naman. Tio Bray yan eh. Oo, nako. Kisabayhan. Oo. Iba yan. Tio Bray yan. Kaya, Oo. nakangiti na naman siya. Di kilig ako. 2 taon lang tanda nito sa anak ko eh. Grabe oh. Maganda 2 yun, para taon? relatable. Para relatable sila. Uy, 20 na ako eh. So, ilang taon ba yung ano? Oo. 2 Diba? years. Yan, 2 2 years. years. So, 18 na yung anak ko. So, sinabi ko nga sa kanya, okay yun para makaka-relate kayo. Tawag nila sa akin. Tropa, no? Magiging tropa. Oo, tropa. Yun yun. Magkakasundo kami. Oo, papakilala ko na nga eh. Si Mika. Paano mo papakilala? Papakilala. Oh, si Mika, ate mo. Ate? Ipapakilala Si ate ate. natutulog sa kwarto mo. Ganun kami ka-close. Ate, parang daddy, parang araw-araw na kayo magkasama. Ano na yan? Iba na. Alam mo, mahal ko ang ate mo. Ibang pagmamahal yun eh, no? Pagmamahal na yun nagaganap noon. Naku po. Grabe. So ngayon, ikaw ba? Ano yung mga from then and now, ano yung mga natutunan mo dati nung na-interview kita dito? Tapos ngayon, ano yung mga... Kasi ngayon, malaki nagbago. Pati pisingin mo, nagbago ngayon. Oo nga, tumaba, no? Hindi. Mas maano ngayon, mas payat. Ay, ba? Oo. Pumayat ba ako? Mas payat natin ngayon kaysa yung dati. Oo eh, pero ano mas Compare natin dito sa video. Okay. Pagdikit mo. Oo. Pero ano mas okay? Yung itsura ko dati or no? Ikaw ang makakapag-assess niyan. Sa bagay. Alam mo naman yun eh. Pero ngayon, dami ka natutunan. Daming boundaries. Okay. Mas ang dami Ano ka ba dati? Nung na-interview kita, tapos ano ka na ngayon? Sobrang dati, overgiving, mabait masyado, kahit sa tropa. Yung parang, like for example, meron akong friend na parang, best friend ko na nakasama ko rin sa korte, ganyan-ganyan. Parang lasing-lasing na kasi siya. Siyempre ako nag-aalala ako, ganyan-ganyan. Hindi ko naman siya pwedeng ihatid pa uwi. So, binigyan ko siya ng pang hotel niya, pati yung pang uwi niya. Parang ganun ako ka-concern sa Pang sa hotel friends. niya, tsaka pang... Para ako kasi nag-aalala ako, syempre, kasama ko siya eh. Parang syempre, kumbaga alaga ko yan eh. Kailangan kong, kailangan kong protektahan, ganyan. So, ayun, binibigyan ko na lang, ganyan. Tapos meron pa, sa ibang mga ibang tao din, ganun. Parang madali nila akong mauto sa pera, pero ngayon hindi na. Parang nag-set Paano kayo nauto sa pera? Hindi, like for example, nito lang, siguro mga last month lang. 'Di ba nalaman nila kumikita na ako sa korte, ganyan-ganyan. Parang sinasabi nila sa akin na, babe, baka bigyan mo naman ako pang pambalato lang, mga ganyan-ganyan. Ako naman, dati parang nauto pa ako nun. Kasi pag meron ako, mapagbigay ako eh. Pero ngayon hindi na kasi na-realize ko na parang nauuto na ako sa mga ganyan-ganyan. Ngayon hindi na ako nag-give. Mas iniisip ko na yung kung ano yung Gusto mo na lang yung bibigyan ka. Hindi, No. naman. Bigyan kita mamaya. Anong bibigay mo? Yeah, no. Kumbaga lately nga, yun parang naging yung masculine energy ko, mas nag-activate. Pero yun nga yung na-realize ko na, yung difference ng feminine tsaka masculine. Sa sobrang naging masculine ko last time, doon ko na-realize na, di mali na yung nagiging role ko. Kaya yun, medyo nag-workout na rin ako paano kumbaga yung sa feminine energy ko. Mas wina-workout ko siya. Paano mo wino-workout yung pagiging babae? Mas tinuturuan ko sa sarili ko paano mag-receive.
Di ba kasi lately, nagiging Dati ikaw lang kumakain, ngayon nagpapakain ka na. Iba naman yun. Iba naman yun. Sa pera, kumbaga, ayun, imbes na ako yung nagpa-provide, mas tinuturoan ko yung sarili ko na mag-receive ka naman. Ganun. Kumbaga, deserve mo naman kahit papano. Hindi yung puro ikaw lagi na provide lang ng provide, ganun. Doon ko siya na-differentiate sa energy, ganun. Ano yung alam mo ngayon na hindi alam ng karaniwang kasing edad mo? In what, Sa buhay. Ano yung mga alam mo, natutunan mo ngayon na tingin mo ahead ka dun sa mga kasing edad mo ngayon na hindi nila alam? Siguro sa mindset. Okay. Marami pa kasi ngayon na nag-e-enjoy hindi naman sa kumbaga era nila yan eh. Pero ako kasi ngayon, sa 20s ko pa lang, hanap ko na lalaki yung mas ahead, mas mature, mas provider. Kumbaga, parang iniisip mo mga parang mga yung talagang man, doon talaga ako na-attract. Iba yung dating pag ka talaga, yung mismong, yung role mo as man. Kahit wala kang itsura, kahit basta ganun ka, ang talaga, dun talaga ako na-attract, promise. Kahit bukang bisugo? Hindi naman sa parang, Kahit bisugo. bukang bisugo, pero Di yung naman mga parang- ninyo. di naman sa ganun, parang, mas, ko talaga ang personality eh. Iba talaga pag may dating ka as man. Mas Tingin ko sinasabi lang yan ng mga hindi makakuha ng gwapo eh. Kaya yung gusto nila yung mga mukhang bisugo na nagsawa na sa gwapo. Hindi naman kaya ko nga mag-attract. Kasi ang daming gwapo ngayon po. Weak naman talaga eh. Hindi. Bimo hindi. Maraming gwapo ngayon na walang bitaw. Promise. Okay. Sige. Promise. Doon tayo sa bitaw. Ano yung mga bitawan dapat? Yung pag first date or kahit inaya. Hindi naman sa 50-50. Parang kung sino yung nag-invite, ganun. Tapos meron kasing mga lalaking asa sa babae masyado when it comes sa pera. Parang Daming hinahayaan nila na na babae yung gastos ng gastos. Pero sila naman Akala nila nakakalamang sila pero Oo, parang ang totoo. supot nun eh. Sobrang pag nakita mo sila na ganun, may kita mo talaga na walang dating. Sobrang supot talaga ganun. Hindi nakakalalaki tignan na puro babae lagi gumagastos. Ganun. Ang lalaki talaga dapat yun yung gumagastos sa babae. Oo. Lalo na yung mga ngayon, maraming bagets ngayon na kasi Pero, page ko. teka lang, huwag ka naman magpapautak sa babae. Huwag kang tanga. Yun Oo din naman, masasabi ko. yun. Ganun Diba? din. Pero ayun nga, as I said nga, kahit gwapo pa yan, pag nakita mo na hindi siya mukhang provider talaga, hindi naman porket kumbaga, for me lang, ayun yung natural role ng lalaki, di ba? Kumbaga, yun lang, mag-provide ka. Huwag naman palagi yung babae yung aasahan mo na gastos ang gastos sa'yo, di ba? Parang hindi na-fulfill yung pagiging masculine energy niya. Anong sabi mo? Okay. Paano mo malalaman ngayon na provider yung lalaki? Pag sa dates, or he insist lagi na siya ang magbabayad. Ganun. Ito mo naman makikita yun eh. Pero kung matalino kang babae, ma-differentiate mo din naman yan kung love bombing yan, kung sa una lang magaling, ganyan, ginagamit ka lang. Mababasa naman ng babae. Kung may na siya, kung parang alam niya ni mga galawan or... Si Tio Bray kasi sa una tsaka hanggang huli magaling pa din. Ayun Yun ang talaga, lahat ng yun talaga. Yan ang definition ng man. Ay. Diba? Grabe. Gusto ko nang tapusin tong podcast ilang minutes, 13 minutes pa lang. Pabain pa natin ng mga 20. Mamaya yan. Tingnan mo. Yari. Oo. Ganun. So, ngayon, ikaw, anong ma-advise mo dun sa mga babae? Na kasing edad mo, sa mga 20s na babae dyan, anong ma-advise mo sa kanila na para hindi na sila nakaka-attack ng mga support, mga lalaking binibigyan lang sila tapos hindi sila gino-jowa, mga ganon. Ito naman sabi ko sa mga babae, be patient. Ganun. Kumbaga, kaya mo naman mabuhay ng walang lalaki. Kung hanggat hanggat single ka, i-improve mo yung sarili mo. Ganun. Hindi yung yung lagi ka naghanap ng validation sa lalaki. Lagi ka naghanap ng attention. Kaya mo naman bigyan sa sarili mo yan eh.
Kumbaga, focus lang on improving yourself. Hayaan mo lang na lalaki yung lumapit sa'yo. Pero syempre, basahin mo din kung anong ginagawa niya. Like for example, sa dates, kung lagi siya nag-i-insist, lagi siya nagpa-plan, malalaman mo naman yan kung totoo sa'yo yan or hindi. Ganun lang. Kumbaga, time will tell naman at the same time. Ayun lang, improve yourself lang by time. Ganun. Paano mo nalalaman na kumbaga maganda ang intentions itong lalaki na to? How do you assess it? Yung hindi kayong dadalin ka agad niya sa kwarto niya. Mga ganun. Kasi alam mo na yun, pag mga, di ba, daling kita sa Ako hotel. may mga dinadala ako sa kwartong wala. Pero ako honestly meron. May mga ganun akong hindi talaga. Tapos, ano ginagawa mo? Wala, nagkakwentuhan. Kwentuhan lang? Promise. Diba? May mga ganun akong barkada. Kasi sa bahay ko naman, wala namang extra na kwarto may kasama naman? Hindi, kahit Akin kaming dalawa lang. May mga wala naman. Pero meron kasing syempre 20s, hindi pa naman yung iba, hindi pa ganun Ako, siguro nandun ako sa part ng life ko na okay naman kung may mangyari, pero kahit hindi ako yung sa parang Pero kasi mga 20s ngayon, masyado yung ganun. Kahit naman ako diba? Kahit naman ako nung 20 ako, hindi pwede yun. Kumbaga, diba? malakas ang curiosity ng mga kabataan ngayon as in. Like, ang hindi nila ini-improve character nila. Ang laging finifeed nila yung pleasure nila. Kaya nga yung ibang bata ngayon madaling maloko eh. Parang, ayun nga, at una, nila bombing, porket mabait, nagpapadala na sila, ganun. Mahirap yung ganun. Parang yung pass mo nun sa life, parang tingnan mo, dadami yung body count mo sa kakaganyan. Kaya dapat, at first, talagang kikilalanin mo muna, titingnan mo sa actions kung genuine ba. Like for example, ganyan. I-take ka sa dates, ay kang tinatanong ano yung mga bagay na about sa'yo, ganun. Ganun naman yung pag gusto ka nung tao talaga, yung mamaling ka, yung kinikilala ka talaga. Hindi yung parang, kung saan-saan lang kayo pupunta, tapos parang gusto nyo lang mag-enjoy, ganun. Kailangan na talaga, kikilalanin ka, ganun. Paano yung anong masasabi mo dun sa, ngayon, nag-a-advise ka, nakikita nila, full of wisdom ka. Paano masasabi mo dun sa mga nagko-comment na, sus, kala mo naman, ganyan-ganyan. Yung trabaho mo nga, star ka. Mga ganun. Anong sagot mo sa kanila ngayon? Kasi gusto ko lang ma-address mo. Sa akin naman, hinahayaan ko lang sila. Na sabi-sabi. Actually, hindi na ako namamansin masyado ng mga basher, ganun. Kasi alam ko naman sa sarili ko, anong ginagawa ko eh. Kumbaga, hindi nyo naman alam mo naman, nagpapabebang ka lang. Nagpapabebang ka, may plaster nga lang. Diba? Diba? Kumbaga, hindi naman nila alam yung nangyayari sa buhay ko. Tsaka pag nababasa ko yun, okay lang. Parang wala naman reaction ngayon. Unlike dati no first podcast ko dito. Medyo nababother pa ako. Pero ngayon hindi kasi alam ko naman kung anong ginagawa ko ngayon eh. Yeah. Alam ko na hindi ganun yung way na yung iniisip nila, ganun ginagawa ko ngayon. Hindi. Tsaka kung iisipin mo yung taong yun, pwedeng after nag-comment siya, nakalimutan na niya yun, pero ikaw binitbit mo, lugi ka. Oo, lugi ka talaga. Tsaka ba't ka magpapa-apekto? Kasi hindi mo naman siya kilala eh. Oo. Tsaka wala nga siyang inambag sa buhay mo eh. Oo, totoo. Kumbaga, ba't mo dadalit yan eh? Di ka nga na-meet yan, di ba? Di ka naman kilala personally niyan. So, ba't ka magpapa-affect sa ganyan? Ganun. Kaya pag nababasa ko lang, wala, natatawa lang ako ganyan. Hindi ko na lang sila pinapansin. Kahit nga sa mga preview show ko, like for example, sa Pusoan or Laruan, ganun. Dami nang babash sa akin na kumbaga, hindi ka naman ganyan. Talaga parang babaeng para sa lahat, ganyan. Yun na lagi nilang comment, mga yan eh. Wala, natatawa lang ako. Natatawa lang ako kasi alam ko naman hindi ako ganyan eh. Alam ko hindi ako ganyan. Kilala mo pa rin yung sarili mo, kaya kailangan. Hindi ka nagpapa-apekto sa mga ganyan, di ba? Totoo. Mga basher, mga wala naman yan. Iba niya, naiingit lang sa'yo. Aray ko. Sabi, mali ka, ganyan. Mga hindi naman nonsense na di ba, comments. Natatawa pa ako ibang comment, kalbo. Kalbo lagi, lagi sinasabi sa'yo, tapos, di ba? Ngayon,
Ano Di ba? na, actually nga, pagkalbo nga, mas clean pa sa katawan, di ba? Nagtatanggol ako talaga. Alam nyo na. Huwag niyong binabash to. Siguro, akong bahala sa inyo. Di ba? Ganun. Di, pero ako, mahal ko din mga basher eh. Kasi, habang nambabash kayo, kumakain ako ng masarap. Oo, Yun yung gusto ko dun eh. Di ba? Bala kayo dyan. Kayo negative energy pa rin yung inanyo, di ba? Tayo, ganito lang, chill lang, di ba? Baga ang iniisip na natin, paano mag-upgrade sa life, di ba? Dati sabi mo, attitude ang hinahanap mo sa lalaki. May nagbago ba ngayon? Parang personality pa rin eh. Like I said nga kanina, marami ding mga pogi na walang bitaw. Kumbaga iba kasi talaga pag like for me na-realize ko na yun na iba talaga pag manly na manly yung energy ng lalaki. Ano yung manasabi mo doon sa mga babaeng magpapabebe na rin naman ako, magpapaloko na rin ako sa pogi na? Ano masasabi mo doon? Medyo kadiri. Medyo kadiri, gagi, medyo kadiri. Parang proud ka sa ganyan. Parang hanap mo lang ganun. Puro sex lang. Di nakakaganda sa babae yun. Yung parang pogi naman ganyan. Kasi sabi nila ngayon, pangit din ngayon, manluloko na eh. So paano yun? Alam ba pag ganun yung sinasabi ng babae, parang parang yung kuweba mo, tourist spot. Diba? Parang yun? Okay, May, nasan tayo? Nandito tayo sa niya. Parang yun dahil pogi ka lang, makikipag-sex ka. Ang pangit tingnan sa babae yun. Pag ganun. Pag may naririnig ako kahit mga batang ganyan. Peki sabi neto. Parang hindi mo ba naisip yung mga binibitaw mong salita ganyan. Parang doon palang malalaman mo na, okay. For the streets, ganun. Kaya pag mga ganyan, naaya ko lang din. Pero pangit talaga pakinggan pag ganyan yung babae. Hindi rin siya nakaka-feminine energy. Parang pangit tignan ganun. Ganun yung nafe-feel ko talaga. Pero ikaw, di ba, ang pangit din tingnan sa babae yung ganun. Alin? Yung puro pogi? O yung magpapatira kasi pogi. Pangit, di ba? Wala na. Hindi na ako diba? relate sa mga ganun. Parang, bahala ka, buhay mo yan. Diba? Buhay mo naman yan di ba? Oo. Ganun. So ngayon, ikaw, manly, you mentioned manly. What's a manly man? Manly man? Yung di mo na first of all kasi, lead. Tanggalin na natin provider. Normal na yan. Okay. Kasunod. Magaling mag-lead. Yung di mo na kailangang magsabi ng kung ano yung kailangan mong gawin. Although naman sa lalaki kasi natural role din nila yung yung turuan yung babae. Ganun. Kung ano yung mga dapat gawin niya. Kasi yun naman talaga ang ng lalaki, di ba? Mag-lead, ganun. For me naman, sa feminine energy ko, mas okay nga yun eh. Kasi kumbaga hindi napapabayaan yung babae, hindi naliligaw na kung ano-anong pinagagawa, ganyan. Mas okay sa akin yung ganun. Magaling mag-lead. Kahit yung mga planned dates, mas nakaka-attract yung ganun eh. Kumbaga, magpapaganda ka na lang, upo ka na lang dyan, pupunta na lang tayo sa lugar na ganun. Ganun. Ganun yung mga manly sa akin. Yun naman talaga yung feminine energy, nag-receive ka lang eh. Yun nga yung inaaral ko ngayon. Pero yung babae naman, kailangan peaceful yung babae. Nung lalaki. Kasi, kumbaga, ang lalaki, gagawa na lang ng money yan eh. What more Tsaka pa kaya pag... nakikipag-gerang lalaki. Tsaka what more pa kung makakuha siya ng babaeng bunganga ng bunganga. Yung parang di niya sinusuportahan yung hustle ng lalaki. Pangit yun. Gera na nga sa labas, gera pa sa bahay. Yun. Parang hindi makakahanap ng peace yung lalaki sa ganun. Kaya mas okay pag partner mo talaga suporta sa lahat eh. Like, din, natural role ng babae. Pag, example, live-in kayo. Siya na lang mag-aayos ng mga gamit sa bahay, ganyan. Siya maglilinis, siya magluluto, ganun. Tapos uuwi na lang yung lalaki, di ba? Papahiga, ganun. Yun talaga. Pero kasama yun, di ba? Kasama naman talaga. Ay, hindi. Ako hindi. Hindi ko ina-expect yun. Walang ganun. Gusto ko lang tulog lang. Tulog lang. Tulog lang. Mabait Ganun lang. Pero kasama talaga yun. Kasama yun. Pero diba? yun, kumbaga, okay. Ang trabaho ng babae, kasi nakikita ng majority ng babae, oppression yun eh. Kasi nga, ayun na nga ng mga babae ngayon na
parang iniisip nila kasi mukha silang katulong sa ganun. Pero natural, hindi talaga. Kasi ako Natural nanay ko role yun naman Ganun ang nanay ko So sinasabi mo ba nanay ko katulong? Hindi rin Oo. 'Di ba? Magbe-med nga dapat nanay ko Tsaka pag mahal mo yung tao, naturally mo magagawa yun. Yung pagsilbihan siya, paglutuan siya. Ako nga pag Wala naman ako against sa babaeng may passion. Pero yung lalaki, susuporta siya doon sa passion na yung passion mo, hindi yan kailangan mag-provide kasi okay na yung okay na tayo. Lalaki nagagawa nun Oo. Yung passion mo, gawin mo lang kasi gusto mong gawin yan. Kahit nga ako pag taong gusto ko or mga yung dalawang ex ko before, ganyan ako na pinaglulutuan ko, nililinis ko yung kwarto, ganyan. Anong pinakamagaling ka magluto na Ngayon, nakapag-practice ako magluto ng sinigang. Ganun. Okay. At saka ang sarap kaya kumbaga magsilbi. Ang babae dapat, halimbawa ako, magiging asawa kita. Magpapaganda ka lang. Iinit mo yung almusal. O pag-uwi ko, iinit mo ulit yan. Yun. Pagbalik ko, mainit na. Ang sarap kaya ang sarap ang sarap kaya magsilbi sa taong gusto mo. Parang, Nako, serbisyo publiko. Diba? Gusto ko yan. Diba? Parang, ito yung alaga na na kaya mong ibigay sa kanya. Parang pambawi man lang sa mga binibigay niya, sa mga ginagawa niya sa'yo, diba? Na lang yun na lang bibigay mo, diba? Kasi yun nga din, medyo nga rin yung mga babae ngayon. Medyo naging alpha din, in a way. Mahilig naman sa alpalamun. Totoo. Yung mga parang porket mabait sa kanila, ganyan. Nagpapauto na. Yun yung pangit, diba? Pero ngayon, ano yung pinaka masasabi mong trait na ayaw mo na sa lalaki? Trait na ayaw ko sa lalaki. Na talagang you will walk away pag nakita mong, ay shit. Medyo mayabang. Meron kasi ngayon na parang, like for example, may work sila na pinagmamayabang nila. Gusto ko kahit marami kang pera, tahimik ka lang Ganun. Kumbaga, humble ka lang in a way. Kasi ako gusto ko yung ganun Tahimik ka lang na kumikita ka ng malaki, ganito buhay mo, pero humble ka pa rin, ganun. Yung di mo pinagmamayabang sa iba kung yung parang tunay na ginagawa mo talaga in a way. Tahimik. Sabi nga nila, tapak sa lupa, tingin sa langit. Totoo. Tsaka nakaka-attract din sa parang na-attract din ako sa mga ganun. Medyo humble person lang. Tahimik. Talaga ba na-attack ka sa ganun? Promise. Iba kasi yung dating. Parang hindi ako naniniwala. Ang dami, may lalaki na nakaharap sa yung ganun, hindi ka pa rin na-attract. Parang kasi, hindi ganito yung pagiging humble kasi parang masasabi mo, ay, parang okay to Parang, alam mo yun, na hindi siya yung mayabang in a way na puro salita lang, ganun. Iba din pag pero iba-iba naman tayo ng preference. Yun lang din talaga preference ko. Iba talaga pag humble person. Tapos yung okay din sa akin yung tumutulong sa lang. Yung mga street beggars din, yung nagbibigay kahit lang, kahit 20 pesos pa, ganyan. Natutuwa din ako sa mga ganun. Ay, ako hindi. 100 pesos ako. 100 pesos. Okay, hindi, pero seryoso yun. Oo. Okay yan. Minsan mas may ganun ako May sinusurprise ako na, alam mo, it's my way of making someone's day. Yan. Na parang yung nakita mo yung mukha, shit, totoo ba to? Yun yung mga gusto ko na nagbibigay. Diba? Nagbibigay sa talaga. Pero normal naman kasi yun Pagiging tao yung ganun Dapat matik yun Dati ganyan din ang sakit ko ayoko nagbibigay sa beggar kasi sindikato yan Ganyan din mindset ko dati. Pero ako, sa akin, sindikato ko o hindi, basta tinulungan kita, bahala ka na sa buhay mo. Nasa inundation ko anong gagawin mo dyan At least yung feeling pero mo na nakapagbigay ka. Feeling mo na nakapagbigay ka, okay na yun. It's up to them kasi binigyan ka na Bahala ka na dyan kung anong gagawin mo sa perang yan, di ba? Kesa yung i-judge pa natin sila na, ay, sindikato yan, yung mga ganyan-ganyan, di ba? Ganyan ako dati, ganyan. Pero tinanggal ko na. Kumbaga naano ko na siya na, nandun na, kumbaga yung bukas yung puso mo sa tao na tulungan siya, lokohin mo man ako. Alam ko na may ini-scam mo ko Alam ko na may pang-rugby mo lang yan Pero, at least ikaw yan. Ka. At least sa sarili mo tumulong. Ikaw Baga, yan. gumawa ka ng way para mapabuti man lang yung nila for a bit, di ba? Yun naman yung important. Paano ngayon kung halimbawa,
ganun yung ugali, nahanap mo na, pero mabaho. Paano? Wag naman ayoko ng ganun, mabaho. May baktol. Ayoko. Ayaw mo? Maano sa akin ng hygiene. Okay. Sobrang importante sa akin yun. Kasi, it's a way na pag-aalaga mo sa sarili mo eh. So pag mabango yung lalaki, Oo naman, mas nakaka-attract yun. nakaka-attack talaga Oo, mabangong pag lalaki. Pag mabaho, syempre, maano ka dyan. Syempre sa ibang tao, kung naamoy kang mabaho, di ba, medyo sila. Medyo maka-conscious sa mga ganyan. So what if yung lalaki, ganito yung amoy, yung bagong Uy. scent natin, Pigutin Padrino, papatest natin kay Mika. Halimbawa Naamoy ko ganito. na to. Oh, sige. Para ito ba yung bago? Oh, bago yan. Parang Subukan mo naamoy lang. ko yung una. Sobrang natutuwa ako. Kasi kahit nga ako gusto kong bilhin para sa sarili. Kapag hindi mo na kailangan bumili niyan. Bungo! Gagi. At yung mga gusto kong amoy ng lalaki. Padrino, Ang no? bango. Oh, premium yan eh. Medyo Ang premium. bango. Talagang pang 35% oil yan. So matagal. Pang-akit. Di ba, unang amoy ko palang Ang bango. At yung mga gusto kong amoy ng lalaki, ito talaga. Oh, i-describe mo nga sa kanila para lang madali yung mabango eh. Describe mo sa kanila. Ano yung naamoy mo? Amoy pakboy. Pero ano siya? Citrusy? Ano naamoy mo? Amoy mayaman. Parang hindi siya citrusy. Parang May amoy spice, no? expensive. Amoy expensive siya. Amoy mukha mga nakatira sa hotel, ganun. Bango. Rate mo from 1 to 10 yan. 20. Ay! Ang bango talaga. Grabe. Kung bibili talaga ako neto. Pang-araw-araw ko yan eh. Yan yung Pang-araw-araw. Ang bango. Actually, yan yung favorite ko kaya ginawan ko rin ng Ang bago. bango. Promise. Okay. Promise. So yan, halimbawa, ganyan How ang much is amoy. an Anong ulit? gagawin mo? Ha? Ganyan ang amoy. Ng, Wala, lalapitan ko kagad. Lalapitan mo kagad. Yun lang. Ang corny Siyempre, naman. babae pa rin ako. Ako lagi lalapit sa Nako. Di ba? Kasama ka na. Hindi naman sasama. Parang syempre, at first, nakakaakit siya. Okay. Ganun. Bango. Sayang. How Bango much yan. isa niyan? Padrino yan. Padrino. How much isa? Okay. Ang Padrino is 1399. Okay Ay, din. 1399, 1299. Hindi ko alam. Pabango ko. Hindi ko alam yung Okay presyo. din. Kahit ako bibili ako Pero niyan. kasi, ito, premium yan eh. 35% oil yan. Nagtatagal yan sa... oo. Mas okay nagtatagal sa balat. Mas okay Nagtatagal din. sa balat ng mga 5 hours, 5 to 8 hours. Sa damit naman, minsan 2 days. Kasi may sinubukan. Okay, bawat pabango na nilalabas ko, tinetest ko yan sa akin. At ginagamit ko yan pang araw-araw. Kaya naman ako nagtayo ng perfume na negosyo. Kasi to be honest, hindi naman para magbenta. Part yun. Pero ang totoo lang, ang gusto ko, hindi na ako sila. gumagaso sa pabango. So yung mga gusto kong pabango, parang sinishare ko lang, minibenta ko sa inyo. Tsaka hindi lang naman about sa business yan. Kumbaga, yung mabibigay mo na service sa kanila. Kumbaga, syempre, gusto mo rin mabango sila, di ba? Oh, tsaka ako, I'm selling confidence. Tax, totoo. diba? Ayun naman I'm talaga not sa selling the business. perfume, I'm Oo. selling confidence. Tapos yung sa akin, medyo premium nga, medyo hindi naman, ang pabango ko, to be honest, hindi naman siya yung pangmasa eh. Pang middle class siya na pabango. totoo. Pero sa akin, hindi ko kasi kayang ibaba dahil kasi sobrang quality nito. Ito yung luxury perfume, luxury yung amoy, na galing doon sa luxury perfume, sinalo ko doon sa kabilang bote, tas binenta ko sa'yo. Ganun siya kabango. Tsaka okay na din kasi you pay what you kumbaga gagastosan mo na lang sarili mo sa mababang pa, 'di ba? Quality. Kaya mas okay yung ganyan. Oh, di ba? Diba? Yun. Tsaka okay din kumbaga sa sarili mo, alagaan mo, ganyan. Magpabango ka, magpapogi ka, ganyan. Self-love yun Diba? eh. Oo, ayun Self-care. Pag kinikare mo yung sarili mo, may love ka. Totoo. Pag may love ka sa sarili mo, makaka-make love ka. Yes. Love. Tsaka Diba? pag love mo rin sa sarili mo, nakaka-attract ka din ng kumbaga, di ba? Grabe yung bago kong bahay ngayon. Pag nakita mo, grabe yung shower. Pang love. Ano yung tsura? Ano yung tsura? Pakita ko nga. Baka yung niya na, ano kaya yung tsura? Club. Pang make love. Pabibabaks to, sabi Malaki ko. ba? Malaki yung CR. Oo, laki-laki. Ano yun? Dalawa yung shower dun. Hindi, isa lang, Isa no? lang. Para Isa lang. sabay. Sabay! Conserve water. Conserve water. Sabay kayo water. maligo. Yan, no. Pero ngayon, ikaw, matagal ka na single. Wala bang bang? Yung totoo.
Meron, syempre. Yung sinasabi ko eh. Pero sa XMU naman. Okay. XMU before. Hindi lang ako medyo, takot ako trust sa bagong tao eh. Takot ako mag-trust. Unlike yung mga XMU ko before na meet ko naman na. Mas okay yun. Mas comfortable ako sa kanila. Ngayon na ngayon nga, pero hindi naman ako nag-entertain pa rin ngayon. Hindi consistent kasi. Parang hindi na ako masyadong parang ang hirap na make a good morning ka sa umaga, ganun. Lalo na ngayon, busy ako. Puro ako korte. After work, natutulog na ako nun kasi pagod din. Ganun. Wala akong time parang mag-entertain and socialize. Kumbaga yung mundo ko ngayon, umiikot muna dun sa trabaho. Pero may times na tatama sa yung loneliness na parang gusto mo rin may nagkakalinga sa'yo, ganyan. Totoo yan. Mararamdaman mo yan pag puro masyado kang productive. Oo, totoo naman. Diba? Kahit ako eh. Makakaramdam ka ng intense loneliness. Pero kasi at the end sa akin, kung hindi rin naman makaka-add ng value sa akin, masaya na ako mag-isa. Oo. Tsaka Tagal na rin. 2 years na, magti-3. Yung single ako. yung first podcast ko sa'yo, ganun. Oo. Hindi pa rin nag-entertain ganyan. Kumbaga wala, kahit naman okay naman din sa akin kahit walang jowa eh. Kasi ngayon nagsosolo date na ako eh. Pag Tama free yun. time ko, Tama yun, ako din. nagmamall ako, nag-SB, ang peaceful. Yung parang, ako kasi pag nag-SB ako mag-isa, wala, kabit ko lang yung earphones ko, tapos papatugtog ako, kain, coffee, ganyan. Sarap sa feeling na ang peaceful, walang gumagambala sa'yo. May sarili kang mundo, ganun. Yung iba kasi takot mag-isa eh. Di nila kayang Labi mo. gawin. Diba? Unlike sa akin, mas okay, pa nga sa akin yun eh. Parang reward na may time ka for yourself. Ganun. Yun yung na-enjoy ko ngayon. Mismo. Diba? Tama yan. Tama yan. Good siyang ganyang attitude mo sa buhay. Kaya kahit nga sumali ako sa segment ng mga dating show, nilagay ko nakita casual. ko nga yun. Ilan yung mga Diba? pinupukan mo. Diba? Ang susupot naman kasi. Diba? Kumbaga ako mapihikan ako sa lalaki. Tsaka pag alam kong walang bitaw talaga, bala ka, sino ka ba? Sino yung isang pinupukan mo nun na Yung Mama's Boy. Yung si Mama's Boy, paano kasi? Oo. Ang niya, parang yung magulang niya yung magde-decide kung okay ba yung babae or hindi. Parang yun? Yeah. Di sana yung nanay mo na lang yung nagjowa, di ba? Kasi Pero nakikita ko, natatawa ako nung napapanood ko yung video kasi mabait ka pa din. Yung in a nice way na Pero Kasi alam kong ang plastic mo. Di kasi, syempre, ayoko din naman ma-hurt yung feelings ng lalaki. Syempre, lahat kasi nung girls dun, na siya eh. Parang binabasag na siya. Ako, syempre, hindi naman ako ganun tao. Ilang taon yung mga lalaki doon? 20 plus. Mga 20 pataas. Ganun. Ang pinakabata doon na babae, 18. 18 ata or 19. Ganun. Pero kasi ang segment doon, parang choices doon, Gen Z edition. Ganun. Pero okay naman sagot ko dun, di ba? Sa Kumbaga, for me, hindi ko rin kasi ugali mambasag. Kumbaga, alam kong ganyan ka. Pero syempre, hindi naman kita kilala. Bakit kita parang sasabi-sabihan na ganto-ganto ka, ganyan ka, ganun. Parang, in-advisean ko na lang siya kung ano yung dapat niyang gawin. Kasi naman di mo turuan na na parang pagsasabihan mo na kung ano-ano. Baga, tulungan mo na lang din siya kung ano yung dapat niyang gawin. Ganun, diba? Sinabi ko nga na dapat magpakaman siya. Hindi lagi nakadepende sa mom niya. Kasi ang definition ng man, ikaw ang lead di ba? Tapos sarili mong decision, hindi mo kayang panindigan, ganun. Kailangan lagi sa mama. Kaya walang bitaw talaga mga mamas ba di ba? Mga ganun. Momsim. Iba din. O ngayon, saan kanila mapapanood? Saan kanila mapafollow? Hi guys, follow nyo ako sa aking Facebook account, Mika Mendez. I have an IG too, which is It's Mika Mendez. And may YouTube channel din ako. Nandun lahat ng mga playlist
na mga vlogs or mga podcast na gusto nyo mapanood. Ayun lang. Thank you. Yun Grabe, lang. oh. So, ikaw, kung nagustuhan mo naman yung episode na to, mag-subscribe ka na, mag-comment ka na, like, share mo to sa mga tropa mo. Follow mo namin sa Spotify, siyempre, para mapakinggan mo sa Yes. kotse. Comment kayo. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Ito nga pala si Tio Bry. Kasama ko si Mika Mendez. Thank At you. see you in the next Urban episode. Nation, Bye-bye. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw